Ryan! Tanda ko, may ginawa akong episode tungkol sa mga temperature indicators at gauges. Tingin kasi ng iba, kapag naka-indicator type ang sasakyan, tinipid raw ito. Mas okay daw ang gauge type. Nakikita daw kapag gumagalaw ang temperature ng makina. Pero, hindi naman alam ng karamihan na may range ang operating temperature ng mga makina ng sasakyan. Kaya kahit titigan pa nila ng matagal ang temperature gauge, as long as nasa range ito ng normal operating temp, nasa gitna lang ito parate. Ang sabi pa nga ng iba, mas hindi mo raw malalaman kung overheating na ang sasakyan kapag naka-warning indicator lang. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag naka-needle type na gauge ka, paunti-unti itong aakyat. At kung nag-peak na ang pagka-overheat, tsaka palang may red na symbol sa instrument cluster mo. Minsan, wala pa. So, paano mo mapapansin, di ba? Makikita mo na lang na may usok na mula sa hood mo. O kaya, umiinit na yung aircon. Pero, kung naka-indicator ka at may irregularities na sa temperature, magbe-blink na ito kagad. Tapos, steady red light na kapag overheat na talaga. Or, kung alin man ang design ng sasakyan mo. Tapos, may kasama pang check engine light. So, alin ang mas nakakakuha ng pansin mo bilang driver? Comment below. Yung mga ganitong features ng sasakyan, kadalasan, update sa design ng car manufacturers. Kapag may update or kapag may bago, hindi alam ng tao ano nga ba talaga dapat gawin. Tapos, siningit pa tong blue light na nawawala after few minutes at hindi napapansin ng karamihan ng new car owners. Kaya kailangan na rin natin mag-update ng nalalaman. Kotse mo insured, tapos ikaw hindi. Sa AXA, hindi lang kotse ang pwede mong ipa-insure. Meron rin silang pantao. At yun ang AXA My Life Choice. At yan ang choice ko. May kasama ng life protection, critical illness coverage, at life goal fund. Tapos mo mabayaran, insured ka na for life. Make this your life choice. Sa episode na to, sasagutin natin ang isa sa pinakamadalas na tinatanong. Dapat bang magpainit o magpalamig ng sasakyan? Actually, ang pinakamabilis na sagot, depende. Depende sa makina at transmission mo at kung anong modelo ang sasakyan mo. Kaya makinig ka kung saan babagsak ang sasakyan mo sa categories na to. Unahin na natin yun sa modelo. Kapag na-carb type ka na makina o tinatawag nilang old school, matik na yan na kailangan mong magpainit na makina. Iintayin mo hanggang sa bumaba ang minor. Kasi pwede kang mamatayan ng makina habang natakbo. Hashtag, alam mo ba, 1990s pa ang huling modelo na may carb type na binibenta dito sa Pilipinas. At pagkatapos nun, puro fuel-injected type na lahat ng binibenta. Global direction kasi yun. At kapag modelo na, hulaan mo, kailangan pa ba o hindi na? Para sa mga nagsasabi na wala nang painit-init pa, may tama ka. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Alam ko, napapansin mo rin sa unang bukas ng kotse, may tinatawag na cold start. Ito yung unang start mo pagkatapos ng matagal nang naka-off ang makina. Medyo mas mataas ang idle. So isip ng karamihan, kailangan muna ito pababain. Lalo na yung may mga nakasanayan. Pero, ang rason nito ay para mas mabilis maabot kagad ang optimal running temperature ng makina para sa thermal efficiency for fuel consumption. Kaya kung iisipin mo, kung hindi ka gumagalaw, less kilometers per liter. At kung gumagalaw ka na, more kilometers per liter. Habol pa naman ngayon fuel efficiency at emissions. Magbabasag na rin pala tayo ng isang maling akala. Akala kasi ng karamihan, lahat ng langis nasa baba ng makina at wala sa taas. Na kailangan pa muna ito umikot at kailangan ng ilang minuto para pumunta sa taas. Hindi totoo yun. Actually, pag start mo ng sasakyan, kaya may cold start ay para mataas kagad yung idle para instant ang punta ng langis sa mga lugar na may kailangan ng langis. At hindi naman ito nawawala ng pampadulas. May tinatawag na oil film na naiiwan sa parte every time pinapatay natin ang makina. Kaya importante ang gumamit ng magandang langis.
Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-Moly mo na yan. At ang susunod nito, depende sa transmission. Kung naka-manual ka, pwedeng rekta na. Pero kung naka-automatic transmission ka, pansinin mo, sa unang start ng sasakyan, nilagay mo sa drive at inapakan mo ang accelerator, hindi ka itatakbo ng kotse na para bang ayaw niyang mag-accelerate. Ang ATF kasi, meron rin yan optimal running temperature na kailangan patamain. Kaya kung nakakabasa ka na may nagtitip na pwede mong i-andar ang sasakyan habang may blue light pero hindi mo pwedeng biritin o pigain, tama yun. Bale, nasagot na natin ang pagpapainit. Para sa pagpapalamig naman, pagdating sa pagpatay ng makina, walang pagpapalamig, diretso patay na. Except kung kotse mo ay may turbo. Example, humataw ka pa uwi, natatae, naiihi, basta nagmamadali, pwede mo na kagad patayin kapag walang turbo ang makina. Pero kapag naka-turbo tapos malapit ka na pauwi, magandang wag nang idein ang pedal para swabe na ang takbo at pwede nang patayin ang makina pagkarating sa pupuntahan. Teka, alam ko na ang tanong na nasa isip mo. Gaano katagal para magpa-cool down ng turbo? Actually, 30 seconds to 1 minute na lang ngayon. Iba na kasi ang quality ng langis ng sasakyan. Kaya parati kong sinasabi na mag-fully synthetic na. Eto, fun fact, hashtag, alam mo ba na kung mabagal ka mag-park, pwede na yon bilang cooldown mo? Ganun lang kaiksi. At yung mga nagre-rev bago patayin ang makina pagka-park, mapaturbo man o hindi, para daw ma-charge ang battery. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Diyos ko na lang ang masasabi ko sa inyo. Kawawa ang mga makina nyo. Hindi mo dapat ginagawa yun. Kung nakadagdag tulong tong impormasyon na to sa'yo, huwag mahiyang mag-like sa video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant at informative car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.